Honda Big Bike's newest model. Yan nga po ang adventure touring bike, expressway legal, Honda NX 500. Mga idol, kung kayo po yung naghahanap ng adventure bike, ito ang updated model na CB500X. Yan po ang previous model name ng NX 500. So mga idols, marami pong binago dito, especially yung kanyang front face, yung design sa side, pairings niya. Plus, nadagdagan din po ang kanyang mga features, especially safety feature. Equipped na rin to ng HSTC or Honda Selectable Torque Control. Yan po yung traction control system ng Honda. Mga idol, from Makina Moto Show, dalawang color po ang kanilang nirelease dito sa Pilipinas, Pearl White at Matte Gunpowder Black Metallic. And finally po, available na ang mga unit na to dito sa mga Honda Big Bike Store located sa atin sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong, hindi po available yung color red, ano? So white and black lamang yan. So ito po yung ating SRP dito is 409,000 pesos. And kung bibilin mo ngayon ng cash payment to, additional LTO 3 years pa ang included para sa cash payment. Yun po yung total cash out natin. Pag naman in-house financing or bank financing, pwede po kayo mag-apply sa mga bank na meron kayo gaya ng BDO, AUB, BPI, or in-house via Sumisio Financing. Yan po, kailangan nyo pa magpasa ng mga requirements at kailangan nyo din ng co-maker. And mga idols, pag-usapan naman natin, ano bang binago ng Honda Big Bikes o Honda Motors dito sa brand new model na NX 500. And may kaunting pagbabago doon sa kanyang mga pairings from the side, yung pinaka-front. Ang headlight dito, binago na rin nila yung design at mas in-improve pa nila yung pinaka-ilaw niyan. Mas maliwanag na as per their info. At of course, ang isa pa ng binago dito, yung kanyang mga specs. May mga dinagdag sila dyan. So mga idols, meron ako itatanong sa inyo, sulit ba yung ibabayad natin para dito sa bagong NX 500? Ang old model po ay may presyo na 399,000. At ito namang NX 500 na may bagong SRP na 409,000. Total difference niyan, 10,000 pesos. Sulit ba ang 10,000 pesos para dito sa ating brand new model with the new features gaya po ng Honda Selectable Torque Control, TFT display, improved lightings, bago na yung kanyang headlight at taillight, at iba pa. Sa mga idols natin, leave your comment sa ating video. Same pa rin po ang ating engine specs. Yan din po ay merong total displacement 471cc, parallel twin, 8 valves, double overhead camshaft, 6-speed transmission, electric start, equipped ng assist and sleeper clutch, and with the same max performance. Ang kanyang total power, 47 HP, 8,600 RPM, at sa arangkada, 43 Newton meters at 6,500 RPM total torque natin para dito. Ang average top speed, you can reach 170 to 180 km per hour. Depende na rin sa mga riders habit yan. At syempre, 41 mm ang ating pinaka-front suspension. Showa brand, separate function fork, big piston. Inverted to mga idols at quality talaga yan. 135 mm ang kanyang pinaka-front wheel travel ng gulong na yan. And mga idols, pagdating po sa ating rear suspension, ang pinartner na dito, Showa brand din. Yan po ay monoshock via swing arm. Preload adjustable. So pag meron tayong passenger or mabigat na dala, pwede nating i-adjust yan, patigasin natin or palambutin kung ano yung preference natin. Para naman sa ating stopping power, same pa rin ito na wavy disc. Yan po ay gumamit ng 4-piston caliper. Nissin ang ginamit nila rito, talagang high performance, at equip ito ng anti-lock braking system. So with ABS, confident tayo sa stopping power natin dito sa bagong NX 500 mga idols. And when it comes to performance, quality parts, syempre Nissin is a Japanese company, talagang maganda yan. Well, para sa ating rear brake naman, wavy disc din ang nakalagay dito. Yan po ay single disc with single piston caliper. Nissin din ang ginamit na brand at yan din po equipped ng ABS or anti-lock braking system. And for added safety, dinagdag nga ng Honda rito ang Honda Selectable Torque Control. Kaya mas safe na po ang ating brand new NX 500 with traction control na yan. Ang sukat ng gulong sa harapan, 110/80 by 19 inch na gulong. At yan din po ay naka-alley cast wheel
Plus Dunlop yung ating tires sa pinaka-brand na ginamit. Sa likod naman, 160/60 by 17 inch. Mas maporma sana to kung ginawa ng Honda rito, yung naka-gold rims and spokes na, no? Mas lightweight. Gagaan yung bike natin. Well, sa ground clearance, ang sukat 180mm ang kanyang pinaka-ilalim na yan. At wheelbase naman ito, 1,445mm. Ang kanya namang wet weight, 196 kilograms. So yun po yung kanyang total weight mga idol. Pagdating naman po sa ating upuan, nakita nyo single piece ang upuan ng NX500. Nasa ilalim na rin yung ating lagayan dyan na small compartment. Pwede natin ilagay yung ating mga booklet or mga tools. At meron din tayong seat height na total na sukat 830mm. Ako mga idol, 5'6" po ako, talagang tiptoe tayo dito sa motor na ito. Medyo kataasan po talaga. So, kaya naman nating upuan, wala namang problema. Pero kung kayo po may height na 5'4", 5'5", talagang mas mahihirapan pa, no? At siyempre dahil adventure touring bike to, yan naman po talaga yung kanyang design. Fuel capacity nito ay 17.7 liters. Ang dami rin natin may kakargang gasolina. At ang kanya namang fuel consumption average 27.8 km per liter. And for me, perfect na yung kanyang mileage, ano? Lalo na sa mga kagaya natin na beginner user ng mga big bikes. Pwede nyo itong gamitin pang daily service ninyo. Kung kayo po pumapasok sa opisina, kung nakatira kayo sa mga outside na lugar ng Metro Manila, no? So perfect, pwede nyong idaan sa mga expressway. Mga idol, yung ating handlebar, yan po, upright yung position. Meron tayong bagong design ng kanyang mga switches and button. Nakatagal switch na siya, no? Diyan mo ito-turn on yung mga navigation natin dyan or yung ating mga iba pang information. Para sa ating right handlebar, nandiyan naman yung hazard light. So pwede natin i-turn on yan lalo kung may emergency tayo. And kung titignan nyo po yung mga switches and buttons natin, talagang mukha siyang matibay. Ano? Talagang quality yung mga parts na nakalagay dito. So reliability at pangmatagalan, perfect talaga tong Honda Big Bikes na to. Well, para sa ating instrument panel, brand new TFT color display na siya, no? With navigation. At meron na rin tayong phone connection para dito. So pwede nating enable yung phone connection natin via Wi-Fi, no? Pwede na nating makita yung mga messages natin, calls. Yan po yung tawag nila dyan ay Honda Road Sync. At yan yung mga newest feature ng bagong model na to na NX500. Pansin nyo yung ating pinaka-windscreen, mga idol, ano? Dito sa Himalayan white color. Ayan, no? Naka-smoke windscreen na siya. So perfect yan. Ang gandang tignan, ano? Hopefully may mga aftermarket din na mas malapad o mas malaki, no? Kaya yan po yung ating pinaka-kagandahan dito. At sabi ko nga sa inyo, in-improve po ng Honda yung kanyang pinaka-headlight. At ang sabi nga nila, mas wider yung visibility, yung pinaka-mismong naiilawan niya rito. Mas malinaw, lalo na sa gabi or sa mga cornering natin. So mas magandang dalhin itong bagong NX500 na to. LED pa rin ang ating headlight, low beam and high beam, plus yung mga signal indicators, LED rin yan. And mga idols, dito sa pinaka-front face, sa kanyang front design, meron siyang parang air duct na, ano, pasukan ng hangin, ano. At siyempre, magandang style din yan, ano, yung pinaka-ginawa nila dito. Plus, isa pa rin mapapansin nyo dito sa bagong NX500, yung pinaka-rear taillight niya, mga idol. Binago na rin yung design, yung pinaka-taillight design nito. So yan po ay LED lightings din, yung ating brake light, at yung mga signal indicators, LED rin po mga nilagay nila dito. Mas 40 yung datingan sa likuran, ano. At yung grab bar niya, naka-split type pa din yan. Meron din tong pinaka-side stand, ano. Hopefully, lagyan na rin nila to ng center stand. Yan po yung nakita kong kulang dito sa model na to. Kasi minsan, pinapalagyan pa natin ng center stand to, eh. At meron itong handguard protection para sa ating kamay. Usually, pag mga off-road, may mga ganyan, ano. At yung ating mga footrest para sa ating passenger, meron din siyang rubber, no? Para hindi masyadong tagtag, ano. Ayan, mga idols. So, dito, side stand lang meron tayo, wala siyang center stand, mga idol. At cover dun sa engine. Yan po yung mga pwede nating idagdag dito. At sa accessories, mga tank pad or yung kanyang pinaka-crash guard. Mga idol, kung gusto niyo pong bumili ito, white and black ang available color sa Pilipinas. Available na yan. Pwede niyo rin akong ipian sa ating FB page, Boyd Salabarria. Malay niyo makatulong ako sa inyo, makakuha tayo ng unit ninyo. At para sa akin, kung kayo po ay naghahanap ng expressway legal, ito po yata yung pinaka-the best model na pwede nyong pagpilian. I hope mga idols na makatulong sa inyo to para makapag-desisyon kayo kung ano po yung gusto nyong bilhin na bagong adventure touring bike, expressway legal,
leave your comment sa ating video, share nyo sa inyong mga tropa. At again, salamat sa inyong suporta lagi. Subscribe kayo sa ating YouTube channel. Like and follow nyo ang ating FB page for more updates and moto news sa mga newest model na paparating. Lagi lang kayo tumutok sa atin. Ride safe sa inyong lahat mga idol. At shoutout po sa inyong lahat. Ingat!